Nag-away pa rin ba ng bisyo sa'yo? Paulit-ulit yan ma, everyday yan. Siguro kaya hindi ganun kadali yung naging buhay ko sa showbiz dahil sa ginawa ko. Hindi na basta-basta magtitiwala si Kim. Hindi ako naniniwala na sa pamilya ka kumapit. E buong buhay ko puro pamilya ng loko sa akin. Once na masilaw yan sa pera, sa lokoy-lokoy ka. Ako ma, hanggang ngayon wala. Paano po bang mailagay sa ayos yung daddy mo? Like, mai-out sa kulungan? Hindi na. Nasa akin yung problema eh. Lahat naman sila, lahat yan ma, may pinagdaanan. Tsaka naisip ko kung hindi nangyari yan, hindi ako magiging ganito. Sorry ah. Bakit siya napunta doon? Siguro kaya hindi ganun kadali yung naging buhay ko sa showbiz dahil sa ginawa ko. Kaya ganun siguro yung balik na kailangan mo hirapan kasi yung time na binibigay sa'yo, winawalang iya mo, sinasayang mo. Kailangan iwan mo muna. Ang ginawa ko nun ma, commercial yan, di ba? Parang pinopromote, kailangan ng ganitong ganito. Di ba TV yan? Ngayon, nag-prepare ako dun ma. Isang linggo akong nagdadasal ako lagi sa Baclaran. Taga-project 8 ako. Tumatoy daw ako, commute ako, MRT. Ako lang mag-isa. Every, 10, yan. Tawid ako, parang nakakap ako, naka-jacket ako, headset lang ako. Tapos lagi lang ako nagpapatugtog ng mga ng mga puro about kay God. Ngayon, tapos umiiyak ako sa MRT. Umiiyak ako sa MRT park. Tapos pagbaba nun, mag-jeep ako pa Baclaran. Umiiyak lang ako. Hanggang sa magpapasok ko ng simbahan. Lahat ng santo doon nahawakan ko. Lahat doon uulitin ko. Lahat na makita mo man, lahat tatapikin ko yan. Ulitin ko na ulitin yan. Lahat ng dasal ko. Paulit-ulit. Na hindi ako naghahangad. Hindi yun ang dinasal ko. Baguhin mo ko. Hindi ako, pasok mo ko dito. Sana matanggap ko. Hindi ganun. Ang dinasal ko, baguhin mo ko. Kasi, nasa akin yung problema eh. Diba? Nagbibigay siya, kaso, anong ginagawa mo? Gumagamit ka, gaganito ka, epektuhan mo yun. Ang nangyari nun, everyday ma, nag-ano ako dadasal ako ulit-ulit. Hindi ako, kasi maraming tao dyan sa Baclaran eh. Hindi ako sa likod, sa gilid, hindi. Talakad ako sa gitna, pupo ako sa pinakaunahan. Pag walang nakupo, doon ako sa gilid, tatayo ako basta unahan. Umiiyak lang ako. Paulit-ulit yan ma, everyday yan. Doon ka naniwalang may Diyos? May Diyos. Binago ako. Tapos, one time, simba lang ako ng simba. Pag gising ko, kinabukasan, ang unang-unang sa akin, parang ang gaan. Tapos parang gusto kong kamustahin yung magulang ko. Hinahanap ko yung kapatid ko. Parang gusto kong magtrabaho. Wala akong hiya. Gusto kong mag-audition. Tapos gutom na gutom ako. Gumising ako, gutom na gutom ako ma. Tapos parang ang saya-saya ko lang, ganun. Hanggang sa kinamusta ko sila, ganito, ganyan. Binalikan ko yung mga kaibigan ko, nangamusta ako. Pagtapos nung nanood ako ng TV, biglang yung sa hashtag. Yung parang, ay may audition nga pala. Kasi yung week na yun, nakalimutan ko yung audition. Parang nanonood ako, biglang lumabas na naman yung commercial. Ay oo nga pala, mag-audition pala ako dito. Simula nun, sige matutulog ako, pupuntahan ko bukas. Punta ko doon bukas, ang ginawa ko doon araw-araw, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sipin mo, 1,000, 200, 250, 240, 30, 20, 10, naging 8. Hindi ko napansin yun ganun na pala. So, papalik-balik ako, ganun hanggang sa naging 8 na lang kami. Hanggang sa natanggap ako na pinasayaw kami ni Direk Loren. Maraming salamat kay Direk Loren nga pala sa buong Showtime. Kinuha ko, ang pinakamaganda doon kasi umabot yun ng Pasko November yan. Magpapasko. So nahinto, walang update sa amin. Pero ang project sa amin, gumawa kayo ng isang sayaw. Piyesa nyo. Kasi ang sinasabi, 4 lang kukunin. Andun si Bugoy. Matik yun. Ayun yung nasa isip namin. Andun anak ni Chong. Tapos nakikita ko andun pa sila, si Kay, si Franco, ang galing sumayaw. Sige, basta lalaban na lang ako dito sa sayaw. Ngayon, nagre-rehearsal kami from December to January. Tapos, in-announce ang last dance namin, February. Which is birthday ko, February 1. Ngayon, nagsayaw kami.
Siya kami, hindi ko siya sabi na birthday ko kahit kanino. Nung pinasayaw kami as a group, biglang pinahinto kami directly. Tama na yan. Pinalapit kami isa-isa. Parang inaano kami na, bakit ganito, ganyan, ang tagal na nagdaan, parang walang nagbabago. Sige, isa pa. Sayaw kami. Isa pa, sayaw, pak. Nung natapos yung sayaw, nag-meeting sila Ma'am Mercy, sila Ate Jovi. Ang tagal nun, naka-standby lang kami. Tapos ako, nagmamadali ako kasi birthday ko, gusto kong umuwi, gusto makasama pamilya ko, gusto makita sila. Na-excite ako kasi sabi ko, uwi birthday. Bago ako umuwi nun, tinawag kami lahat, pinaupo kami sa harapan. Sabi ni Direk Loren, okay, next week mag-start na kayo sumayaw lahat sa showtime. Lahat kami kinuha, ma. Pero supposedly 4 lang. Lahat kami Tapos nagpasalamat ako sa kanila isa-isa. Tapos binanggit ko salamat po sa inyo na ito po pinamaganda regalo na tanggap ko sa buong buhay ko. Ayan. Malungkot ka ngayon dahil hindi na kayo regular na sumasayaw. Nalungkot, ma. Pero simula kasi hindi pa naman pandemic. May chances na kami na ganun eh. Na hindi kumpleto, regular. Hindi regular. Wala. Ako nagtitaping sila, ganun. Hindi nabubuo. So ngayon, ano na lang ang pangarap mo? Mai-out sa... Hindi. Ako, yung pangarap ko, umabot na sa point na hindi siya mataas eh. Ano na siya eh? Padagdag ng padagdag, hindi siya tumataas. Dumadami. Alin yun? Pangarap ko maging artista, artista ako. Gagalingan ko dyan, iaangat ko yan. Pumasok ako sa negosyo, iaangat ko yan. Papasok ako sa hosting, aangat ko yan. Ganon. Kasi ayoko yung mangyari na, basta bumagsak tong ginagawa mo, wala kang fallback, wala kang plan B. Ayoko na maulit sa akin yan. Yun ang pinaka ginagawa ko ngayon. Kaya ngayon, nag-aaral ako, negosyo, at the same time, school pala ako, ma. Hindi mo alam, online school ako ngayon. Online school, negosyo, artista. Yan lahat ginagawa ko yun. Bongga. Ano ka na ngayon? First year college? Second year? Second year na, ma. Oh. At ano lang din yun, scholarship lang din yan. Golden State College nga pala. Pinagsyawang ko yan, ma, sa Jensan. Oh! Kaya, Matagal. so Golden State, doon ka na ngayon nag-aaral? Oo, doon. Ako yung nag-iisang estudyante nila na online. Sila ang sa akin. Kasi nag-show ako doon, kami nila Tito Dudes. Tapos, ako, kaaral ka ba? Oh, hindi nga. Ay, sakto, iniisip namin magka-online school. Pwede ka namin gawin mo. Ayun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ako doon. Nakakatuwa naman. Pero, may kaway pa rin ba ng bisyo sa'yo? Kinakawayan ka pa rin ba ng bisyo? Meron, pero wala. Diba? Alam ko na yan eh. Oo. Pag ginawa ko yun, mawawala sa akin lahat. Yun ang takot mo? Yun ang takot ko. Hindi ko gagawin yan. Magkapit-pitan ng itlog, hindi ko na gagawin yan. Good. Hindi na ako masisisi. So dito mo nakilala yung mga tunay mong kaibigan? Dito, ma. Lalabas dyan. May maiiwan sa'yo, tatalikuran ka, plastiking ka, siraan ka. Pero ang natutunan ko doon, hindi nakakatakot bawas. Madali kasi magdagdag ng kaibigan. Oo. Diba? Ang pumalit pa sa akin, yung mga mentor ko. Yung pinsan ko, si Atos yun. Si Boss Aldial, yan. Tapos sila Michael, yan. So, mas matatanda sila sa akin. Right people yung na-connect. Tapos kung ano yung hilig ko, hilig din nila. So, doon ako, inaaral ko yung galaw nila, yung paparal nila sa akin, ina-absorb ko. Kaya gusto ko silang i-look up ba na. Ganito yung gano'n. Kasi lahat yan may pinagdaanan. Maski ikaw lahat tayo may pinagdaanan. Pero dadaanan mo lang, huwag mo tatambayan. Yun ang isa sa Anong natutunan mo doon? Na hindi na basta-basta magtitiwala si Kim? Siguro, hindi naman sa lahat, naniniwala ako na kahit kadugo mo yan, kahit sobrang close mo yan, once na masilaw yan sa pera, sa lokoy-lokoy ka. Kaya ako hindi ako naniniwala na sa pamilya ka kumapit. Buong buhay ko puro pamilya ng loko sa akin. Talaga? Imbis na sila yung lalapitan mo, sila pa yung lalayuan mo. Hindi ko naman nasa nilalat na. Iba kasi tayo eh. Oo, ganun ako. So mas nakakakapit ka pa sa hindi mo kaano-ano kaysa sa sariling pamilya. Na-traumatize ka ba sa ganun? Ito, sobra. Madami ganyan, pero imbis na supportahan ka, matuwa sa'yo, maraming sasabihin din sa'yo eh. Hindi mo pa nasasabi sa daddy. Pero ngayon, ang relasyon nyo ng pamilya mo ay okay? Siguro, mas okay kaysa dati. Mas okay kaysa dati kasi AirPods ko kasi wala dyan eh.
Hindi ko alam eh, paano sasabihin. Hindi ko alam eh. Buo ba pamilya mo? Bakit hindi buo? Pinipilit mo bang mabuo? Pangarap mo yan, mabuo yung pamilya. Nakakulong si Erpas. Ha? Nakakulong si Erpas. Gano'n nakatagal? Okay. Ngayon ko lang nalaman, hindi mo sa akin sinabi. Pangarap mo bang mailagay sa ayos yung daddy mo? Like, mai-out Oo, ma. sa kulungan? Hanggang ngayon, ano ko yon? Ako nag-aayos ng papel niya hanggang ngayon. Ako lahat. Ako kumakasap sa attorney, sa kanya. So, ikaw din lahat? Ako ma, hanggang ngayon wala. Pero hindi ko na iniisip yung problema, yung hirap pagod, hindi. Sorry ah. Bakit siya napunta doon? Drugs yun. Okay. So, Ngayon ko lang nasabi sa'yo, ma, pasensya na. Diyos ko. Ngayon ko. Hindi. Kasi kay Mama Au kasi lagi transparent talaga ako sa lahat ng gagawin ko dyan. Maski nga maligo ako, siya sabihin ko, maliligo na ako ha. May tayo mag-usap. Mapunta ako sa ganito ha. Ayun ang hindi ko talaga masabi. So, ngayon si Kit ay negosyante na. Isa ka na entrepreneur. So, itong pagiging entrepreneur mo, ang naging sandalan mo dito, yung mga nakaraan na mali. Kaya ka ngayon nandito sa tamang landas, no? So, hindi mo pinagsisisihan yung nagawa mo, no? Yung nangyari sa'yo. Parang 50-50 kasi siya, may. Pinagsisisihan ko kasi yung mga nagawa ko sa mga taong walang nagawa sa akin, na mali. Na tinabla ko, na sinungitan ko, sinaktan ko, try kong patayin. Doon ako nagsisisi. Pero yung mga struggles na part yan eh. Ano na ngayon mga negosyo mo? Yan, meron akong sabi ko promote ako. Hindi, meron akong sapatos The Kids Kicks. Meron akong Daman Bar Soap. Yun. Kami din may gawa nun Tapos, meron akong clothing line na illegal ko. May farm ako ng aso. The Norte Pack, Alaska. Ilan na yun? Ilan na yung... Dos, yun man, na malaki. Okay. Tapos, nag-release siya per liter, mga 7. Ilan ng babae ko? 4. Tapos yun, may farm ako ng aso. Tapos, meron akong vape. Shift yan. Tapos, marami pa. May binabala ko ngayon. Dadating yan. Milk tea, Wow. Nagugulat. Yambaw.co. Pero yung Yambaw niya, Y-U-M. Ano? Yambaw. Di ba ang Y-A-M ako? Y-U-M? Oh, Yam. Ayam. Okay. Yambaw. Ayun ang words. better. Yambaw. So, dadami pa yan. Dadami pa hindi pa nagtatapos yan. Nabawi mo na ba yung nawala sa'yo? Hindi pa. Hindi ko na iniisip eh. Bayaan mo na siya. Kasi pag iniisip ko, malulungkot ako. Yeah, so hindi mo na, wala kang ginawa doon sa tao. Hinayaan mo na lang. Napagsalitaan ko. Nagsasalita ako. Pero, kasi, syempre, tao, nararamdaman. Minsan, pag bad trip ka, tatanungin mo. Tapos, ang gagawin sa'yo, isisim ka. Hindi ka re-replyan. Tatawagan mo, bababaan ka. Buti hindi mo pinidemanda. Hindi na. Anong natutunan mo sa buhay mo ngayon na gusto mong i-share sa kanila? Siguro kahit anong sobrang hirap na dumaan, pandemic, scam, drugs, may rason para magbago. May rason. Tsaka, ang isang tao lang pwede magapitan, Panginoon. Siya lang ang taong hindi pwede tumalikod sa'yo. Ikaw, matatalikuran mo siya, pero siya hindi. Yun ang pinaka natutunan ko na hindi ka nag-iisa. Lagi ka may kasabay, lagi ka may katulong. Anuin mo lang siya, i-appreciate mo lang siya. Huwag mo siya dead mind eh. Ayun na hindi ako nag-iisa sa laban na to. Hindi.
naniniwala ako. Kahit pagod ako, kahit ganito, niloko ako, scam, pulong airpods ko, hindi. Alam ko naman kung saan ako babagsak eh. Basta alam din ng Panginoon niya kung gaano ako naging gustong tumulong sa lahat. Alam ng Panginoon na. At least, di ba, nakakatuwa ka, kid. Ako yung manager niya. Ay, siya. Oo nga pala, siya pala yung manager. Mamaw pala manager. Ngayon ko lang nalaman yung mga kwento ng buhay niya. Hindi, meron din ako, bahagi ng mga kwento ng buhay niya, alam ko. Pero itong mga huli, hindi ko na alam. Kasi ako mismo, hinayaan ko si kid na, sige, gusto mo maghanap buhay, ganyan. Bigay ko sa'yo, kasi ako naniniwala, pag gusto niyo ng isang tao, yung isang bagay, at feeling niya doon siya magtatagumpay, support ka lang. And feeling ko naman, unti-unti nakakabangon si kid, di ba? Mula sa pagkakadapa, mula sa maling pagtitiwala. At lahat naman tayo nararanasan yan. Yung akala natin tamang tao, pero mali pala, di ba? Kaya sana, kid, tuloy-tuloy na yan. Natutuwa ako para sa'yo. Hindi, natutuwa ako kasi wala. Gusto ko lang yung mga ganyan, mga negosyante na, ano? Di ba? At naging negosyante ka ngayon dahil sa mga karanasan mo mga araw. So, yun din na nagpatibay sa'yo. Yung nakaraan. Oo, yun ang bumuo sa'yo. Oo, kasi, tsaka naisip ko kung hindi nangyari yan, hindi ako magiging ganito. Parang ano siya, parang buhay kasi para siya puzzle eh. Pag successful ka na, dun mo lang mabubuo yan. Pero pag nagugulangan ka pa, eto mahirap to, iiwan mo, hindi. Kailangan mo solusyonan yan. Kung magtatanim ka dyan, hindi mo makakalimutan, hindi mo mabubuo yan. Kung papabayaan mo, hindi. Nandyan lang yan. Sisingaw yan. Kailangan, hanggat maaga pa lang, ayusin mo na. 22 ka na, pero mukha ka ng 42 sa mga sinasabi. Grabe ka naman to. Grabe ka naman. Diba? 22 pa lang, pero mukha ng 42. Thank you, kid. Sana marami kayong napulot at natutunan sa kwento ni Kid Yambao. Thank you, ha. Thank you, ma. Ayun ako yung nanghina. Ko na lang. So anyway, ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, ha, Kid Yambao. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan, ha, yun amin pong channel. Syempre, OGDS channel, OGDS personalan na to, at OGDS Showbiz Update. Ayan. Siyempre, ikaw din meron ako bago, Kid Yambao Podcast sa YouTube and Facebook, yan. Tapos yung account ko, Kid Yambao, yan, official account ko yan. Tsaka, yung mga negosyo ko, yan. The Kids Kick, The Man Bar, Illegal, Norte Pack, Shift with Kid, yan. Sana supportahan niyo. Yayaman to. Yambao! Oh. Yambao, Yeah. may kiliti ako. Pinili. Ayan. Thank you so much, Kid Yambao. Salamat, no. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod ulit, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing, every gising is a blessing!